Good morning, sir. Ito po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gamitin yung Cisco Packet Tracer. Gamit po yung dito sa activity na to. Sa laboratory exam po na to. Dito, mag-create po muna tayo ng topology, router, switch, PC1, PC2, PC3, tsaka PC4 po. So, kukunin po natin yung router muna. Lagay po natin yung switch. Tapos po, iayos na lang po natin yung PC1, PC2, PC3, PC4. Yan po. So, nilagay ko na po yung yung PC0. Naglagay na rin ako ng PC1. I-delete ko po siya. Hindi ko na lang po siya i-label. Kukuha na rin po ako dito ng PC2. PC3. At PC4. Yan. So, pagkatapos po nito, yan po. Nakagawa na po tayo ng unang instruction na nilagay nyo po sir sa exam. So, yung number 2, connect po natin yung switch doon sa router. So, yan. Kukuha po tayo ng straight through cable. Lalagay po natin siya. Yan. Click lang po natin fast Ethernet. Tapos yan po. Yan. Tandaan natin kasi ilalagay natin yung gigabit internet doon sa mamaya. Paano natin yung i-connect sa router. Yan. So, ang isunod na po natin connect po natin PC1, PC2, PC3, PC4 doon po sa switch. Yan. Yan. PC1, PC3, PC2, tsaka PC4. Kuha po ulit po tayo ng straight through cable. Yan. Click natin ulit yung fast Ethernet. Tapos fast Ethernet 02. Gawin rin po natin sa PC2. Yan. Paulit-ulit natin po lang siyang gawin hanggang matapos po natin hanggang sa PC4. So, kuha po tayo ulit straight through cable. Yan. Connect natin sa switch. Yan po. Yan. Yan po. Kailangan po natin. Ngayon, ang susunod po natin gawin. Maglalagay po tayo ng IP address sa bawat PC1, PC2, PC3, tsaka PC4. Tsaka yung subnet mask na rin. Yan. Yan, maglalagay po na tayo ng IP address nila. Yan. Copy lang po natin. Control C. Ito tayo po doon sa paano ilagay. Yan. Is lang po natin, click lang natin, matik na po yan, maglalagay agad yung subnet mask. So, X na po natin. Gawin na rin po natin sa PC2, sa config, sa desktop, config.
IP address. Click lang natin ulit po. Yun. Gawin rin po natin sa PC3. Stop po ulit. IP config. Paste. Palitan na lang po natin yan ng 3. So, click ulit. Good din po sa PC4. And desktop, IP config. Right click po, paste. Palitan po natin ng 4. And next na po natin. So, pansin nyo po, nagkulay green na siya. So, ibig sabihin, okay na po yan. Ipiping na lang po natin siya mamaya kung successfully nga po na magre-reply po siya. So, sunod na po natin. So, yan, pansin niyo nakakulay red pa yun sa may switch at sa router. So, tatry natin yung mag-green para kung sakali, tatry natin mag-reply po siya kung sakaling connect po natin siya na maayos. So, ilalagay na po natin yung IP address ng router. So, punta lang tayo sa may router. Yan. Diyan natin nalalagay. Tapos, CLI. Ito yan sa CLI. Yan. So, type lang natin no. So, yan. Right click lang natin. Enter lang natin. So, yan. Router. So, tatype lang natin yung enable. Para mailagay natin yung IP address ng router. So, router, configure, terminal. So, yan po mismo ilalagay po natin or itatype. So, try lang natin. Yan. Router config. So, itatype po tayo ulit. Ano nga po pala yung itatype natin? So, lalagay natin. Pansin nyo dito, internet gigabit internet 0, 0. So, mamamali po tayo dyan dahil yan, invalid. Dahil nga, mali. Yan. Magpa-prompt kung mali yung ilalagay natin. So, ang ilalagay tama natin, so interface, yung sinabi ko sa inyo kanina, natandaan ninyo yung gigabit internet. So, yun yung ilalagay natin. Pansin niyo yan, nag-invalid siya. So, eto, tama na yung ilalagay natin. So, gigabit internet 0/0. So, enter natin. So, yan, tama na siya. So, ilalagay na natin yung IP address niya. Yan mismo. Tsaka yung subnet mask na din. Type lang natin dyan. Ping address space. Tapos yung IP address niya. 1.1 space ulit. Tapos yung sa subnet mask naman, tatlong 255 lang yan. Tapos 0. Lagi nyo lang yung tandaan basta yung sa subnet mask. Yan. So, enter na natin. Yun. Okay. Type natin dito, no shutdown. So, enter natin ulit. So, enter natin ulit dyan. Yun. Type lang natin yun. Exit. Dalawang exit ang ilalagay natin. Enter ulit. Exit ulit. And then, yun. Nakapaglagay na tayo ng IP address sa router. So, itatry na lang natin sila. Kung magre-reply sila or tama nga na connect natin silang maayos. So,
Diyan. Tatry na natin mga to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan. Ipiping natin yung PC1 to PC4. So, try natin. Yan. PC1, PC2, PC3, PC4. So, yan. Punta tayo ng desktop. Yan. So, command prompt. Yan. So, ilalagay natin yung ping. Tapos yung IP address ng PC1. Yan. So, control C natin ulit yan. Punta tayo ulit sa command prompt. So, paste lang natin. So, yan. Try natin kung magre-reply siya. Yan. Nag-reply naman siya. So, successfully na, may connection siya, malakas. No? So, ganun din sa PC2. Try natin siya. Kung magre-reply din siya. So, command prompt, ping. Lagyan lang natin yung ping. So, yan. Kinapi-paste ko na lang siya. So, lagay na lang natin yung ping. So, yan. So, tingnan natin kung malakas yung connection nung PC2. Yan. Palitan lang natin yung 2. So, yun. Nagre-reply naman siya. So, ibig sabihin, malakas yung connection niya. So, yan. Copy lang natin yan. Gawin natin yun sa PC3. So, ito naman po, ilalagay ko dito ulit. I-paste ko, papalitan na lang po natin ng number 3. So, yan. Malakas pa rin po talaga yung internet natin. So, yun. Try na rin ulit natin sa PC4. Command prompt. Paulit-ulit lang natin na gawin, guys, hanggang matapos sa PC1 to PC4. So, yan. Yun. Successfully. Yung number 1 natin. So, gawin naman natin number 2. Yan. Yung using PC1, piping natin yung PC2, PC3, and PC4. Yan. So, ganun ulit, guys. Punta tayo sa desktop, command prompt, and then ilalagay natin yung bawat IP address ng PC2, PC3, PC4 doon sa PC1. So, yan. Ilalagay natin. So, una lang natin yung IP address ng PC2. So, tingnan natin. So, yan. Yun. Yan naman siya. So, successfully, guys. So, gawin din natin sa IP address ng PC3 kung magre-reply siya ulit. Yun. Nag-reply naman ulit. So, try na ulit natin yan sa PC4. Yun. Successfully. Nag-reply naman siya. So, okay na. So, try ulit. Itatry na lang natin yung ibang PC. Yung PC2, PC3, tsaka PC4. Kung ganun din, magre-reply din sila. So, yun. Umpisa natin sa PC2. So, connect natin yung PC1. Yung IP address niya. So, yun. Nagre-reply. Malakas pa rin talaga yung internet niya. So, yun. PC3. IP address ng PC3. So, yun. Okay pa rin. Try natin namin yung PC4. IP address ng PC4. Yun. Nagre-reply pa rin siya. Malakas pa rin talaga yung internet natin, guys. So, punta tayo sa PC3. Command prompt. Guys, ulit-ulit lang natin gawin hanggang matapos natin, guys, sa PC4. So, PC1, IP address niya. So, yun. Nagre-reply pa rin naman. Gawin na ulit natin yung IP address naman ng PC2. Yan. Yun. Successfully, nagre-reply pa rin. So, yan. Paste natin. Yan. Yan. So, ang natitira na lang, guys, yung PC4. Try it natin kung wala tayong kamali. So, yan. Command prompt. Tatry natin sa PC1 muna.
IP address ng PC1. So yun, malakas pa rin hanggang ngayon sa PC4. So yung IP address naman ng PC2. So paste lang natin, paulit-ulit lang guys yan. Basta naumpisa nyo nandun sa PC1, paulit-ulit na yan. Yan, nagre-reply pa rin. So malakas pa rin talaga yung internet natin guys. Yun. So tapos na natin yung PC1, PC2, PC3 and PC4. So ito na yon. So ina-next na natin. Yung sa number 6 using PC1, PC2, PC3 and PC4, ipiping natin siya sa router. So ito, yan, try natin yan. So try natin kung wala nga tayong kamali guys. So yan, ito tayo sa PC1, command prompt ulit, ilalagay natin yung IP address ng router. Yan. Yan, lalagay lang natin yung ping guys. Ito nagawa natin to sa PC1. So ganun din. Paulit-ulit lang gawin natin sa PC2. So yun, successfully naman nag-reply siya. Malakas pa rin talaga ang internet natin guys. So yun, gawin rin natin yun sa PC2. Yan, paste natin yan. Gawin natin yung ping. Yan, para hindi na tayo mahirapan, hindi na tayo mag-type mamaya. Wait lang guys, mali yung ano natin, na-type pala. So hanapin natin. Yan, paste natin. Tama. So yun, ulit-ulit lang na yan. So yun guys, nag-reply naman siya sa lahat. So yun lang po sir, kung paano po mai-connect po lahat. So yun lang. So pansin nyo, nag-kulay green na siya lahat. So successfully nga na nagawa natin yun. So thank you sir, yun lang po. Yung sa laboratory exam ko po. Thank you po sir.